Eto nga mga mare, yung sitwasyon nga dito nung wala pang canopy kapag umuulan. Mang basang-basa kaya naman napagdesisyon na nga maglagay nga nito. Eto naman kaganapan na to mga mare, pagkagaling ko nga sa bukid, nagbihis nga lang ako at pupunta ako sa eskwelahan nga ni Agatha para makipag-meeting. Nanyo naman nga mga mare si Agatha, ewan ko ba kung anong ginagawa ng bata na to. Kabukas pa yung bitones nga niya sa unahan. Sabi kasi sa akin ni Agatha na may meeting nga sila, kaya naman eto't pumunta nga rin ako at marami nga rin nakakilala sa atin dito. Nakakatuwa nga din si Agatha mga mare kasi nga natututo na nga siyang hindi maging mahiyain. Tuwa nga siyang binalita nga sa amin na siya nga daw ang magpapanatang makabayan. Yung mag-recite nga sa taas nga ng stage. Nakakatuwa nga yung ganun mga mare. Aba ko dati hindi ko naranasan yun. Nakakahiya kasi at saka hindi naman ako napipili. Kaya nakakatuwa nga na nakakaya nga yun ni Agatha. Kilala nga rin si Agatha na mahiyain. Eto nga mga mare yung sitwasyon nga sa atin dito sa kabila, talagang palagi na nga umuulan. At yung tubig nga malapit na naman nga sa atin. Kung magkataon ng bagyo, ewan ko lang kung babahain nga itong daan. Habang nag-aasikaso naman nga ako mga mare dito, eto naman nga si Gael, tingnan nyo marunong na siya mag-walker. Nung nakaraan nga, hindi talaga niya abot eto nga mga maring sahig. Ngayon, napakakulit na kung saan na nga nakakarating. Malingat nga lang kami kung saan na sumusuot mga mare kasi ang galaw na nga niya, tingnan nyo oh. Natawag ko nga siya niyan kaya tuwang-tuwa nga siya at pinapalapit ko nga sa akin para mas matuto nga siya. Naku, ilang buwan na lang talaga may hahabulin na nga kami nila mama. At eto nga si tatay, tinatapos pa nga rin yung ginagawa nga niyang screen. Tiyak na marami na naman nga tayong mahuhuli nga nitong isda. Syempre, ang nakakatuwa pa doon ay libre. Malaking bagay rin kasi yung pangisda nga ni tatay dahil syempre mga mare, apakamahal ang bilihin ngayon. Magluluto na naman nga sila dito ng sili, paborito talaga. At eto nga mga mare, dahil nga malaki-laki na nga itong si Gael, naisipan ko nga bumuli nga ulit ng paliguan niya. Si Gael napakalikot na rin talaga kapag pinapaliguan, kaya tamang-tama to sa kanya. Tingnan nyo mga mare, iipit nyo lang siya dyan. Tamang-tama to sa mga batang nakakaupo na o nakakatayo na nga mga mare, at tingnan nyo sobrang tibay nga ng tuhod nga ni Gael at tuwang-tuwa pa nga siya ng mga oras nga na yan. Uunahan ko na nga rin kung bakit nakadamit kasi bawal nga mga mare nakahubad yung bata sa video. At nung matapos na nga rin mga mare, eto nga pala yung itsura niyan. Di nga lang ganyang kaliit yan, lumalaki yan mga mare, depende nga sa laki ng anak mo, hanggang 2 taon nga kaya to. Kaya hindi ka na talaga mahirapan paliguan yung anak mo mga mare. At eto nga si Kuya Noli, magluluto na nga rin dito. Ewan ko ba sa mga to mga mare, gustong kumakain dito sa kabila kahit gabi. Ano ba naman kapag magpapaluto nga kami ng ulam nga dito sa atin sa bahay, nagugulat na nga lang ako nakakain na sila. Minsan mga mare, nasasayang din nga yung pagkain dahil nga napapanis lang dahil walang kumain. O siya, eto nga si Kuya Noli, tuwang-tuwa nga dito, tingnan nyo naman, puro sili na naman nga. Hindi ko rin naman kasi sila masisisi dahil napakahilig talaga nila sa sili. Ganyan din kasi si tatay mga mare, basta may gulay siya, masayang-masaya na siya, tapos sili okay na. Alam ko yung mga Bicolano dyan makakarelate talaga dito. Kaya minsan yung mga niluluto nila, hindi rin namin nakakain dahil nga sila lang makakain dahil sobrang anghang. Si tatay nga mga mare, kahit nga mahilig yan sa sili, abay hindi na rin kinakaya yung paglalagay nga ng sili nila Kuya Noli. Kaya ang ginagawa nga ni tatay, umuwi talaga siya dito mga mare. O siya, malapit na nga rin matapos. Napansin ko nga rin mga mare, mula nga nung umulan, talagang mas naging malago yung mga gulay nga natin at lalo naging berde. Sabi nga ni mama, ibenta ko nga rin daw yung talbos nga ng kamote, tigsa 10 lang ganun. Saka nga daw mga mare yung kangkong, at eto nga pusa natin nagpapainit nga dito sa kalan, nilalamig pa na ba ng lakas ng ulan kanina. Nakakatuwa yung mga pusa na to mga mare, ang babait nga nila at sobrang maamo nga sa tao. Malakas nga rin kumain at talaga naman nga mga mare hindi nga maselan. Sa lamig ng panahon kaya ay nakapagpatipla na naman nga itong si tatay nga ng kape kay Kuya Noli. Kung mapapansin nyo nga ng mga oras nga na yun, wala kami ni Ran dahil nagbablog nga rin kami sa kabila para nga sa promotion. Dahil nga may due date yun, kaya kailangan din talaga naming matapos. At etong kaganapan naman na to mga mare, 1 buwan na yata nakakalipas to. Wala pa nga tong canopy, kaya ganyan ang nagiging itsura kapag nga malakas ang ulan talagang pumapasok. Kakatanda ko nung May pa nga to mga mare. Dahil sabi ni Ran para nga ma-document, para sa ganun tingnan namin kung maganda nga talaga kapag may canopy na. Kaya kailangan din talaga nito may terrace siya mga mare para nga kapag umuulan ay meron ng bubong na sasalo. Isa nga sa nakakatuwa nga sa pinintura nga natin dito mga mare, tingnan nyo naman nga parang tiles din. Aba ito ang sira, naglaro-laro na nga rin dito mga mare, pag dumiretso to untog ang ulo. Isa nga sa nakakatuwa dito, mabilis lang din siya linisan, parang tiles. Masasabi mga matagal na tong video na to, mahaba pa yung book dito ni Ran. Tingnan nyo noon mga mare yung book ni Ran, nakatayo pa. At sa wakas nga dumating na yung canopy, kaya naman inilagay na nga rin niya mga mare at sinukat din nga nila. Halos gabi na nga rin siya dyan natapos mga mare kasusukat at napakahirap din kasi i-assemble. Pero mula nga nung magkaroon ng ganyan mga mare, talagang mas naging okay nga dito, hindi na talaga siya tumutulo. Mga ilan nga sa inyo na nagtatanong kung
makalipat na nga ba tayo? Hindi pa mga mare kasi marami pa rin talagang kailangan gawin dito. Kaya nga sa isang taon na tayo dito makalipat. Marami rin naman nagsasabi na mas maganda nga makalipat dito yung okay na kaysa ngayon maglilipat tapos ipaparenovate ulit. Doble nga naman yung trabaho kaysa nga kapag lumipat ka na okay na wala ka nang iintindihin. At eto na nga si Ran, inaasikaso na nga rin niya kahit nga malapit na magdilim. Medyo nahirapan kasi siya sa pagbubutas dahil matigas nga daw yung pader. Hirapan nga siyang ibaon nga itong mga tornilyo pero pagkatapos naman nga ng mga mare, eto na nga yung kinalabasan, mas naging maganda nga siya. Kita ko nga rin sa ibang bahay, pati nga bintana may ganito mga mare. Sa inyo rin ba may ganito yung bintana nyo? Hindi kasi ang problema kapag nga walang terrace yung bahay mo kapag nga ganito yung style. At eto naman nga yung kinalabasan nung kinabukasan, maganda na nga siya mga mare. Sakto hindi na rin masisira itong pintuan natin. Pag kasi naanggihan tapos naaarawan, talagang mabilis ngang masira ang pinto. Buti na nga lang nakabili nga tayo nito mga mare. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Paano ba yun? Bukas na lang ulit.